So mayroon po tayo ngayon bad news mga sangkay, no? Isa pong tulay na ipinagawa po noon ni former President Rodrigo Duterte ang bumagsak ngayon. Breaking news mga kababayan, isa pong tulay na napakaganda sana mga sangkay ang bumagsak. At kayo na rin po humusga. Anong sa tingin nyo ang dahilan ng pagbagsak? Napakaganda pa naman sana ng tulay na ito mga sangkay. At ngayon lang po mismo, no? Itong tulay ay hindi po kinaya ang pundasyon at ito ang nangyari. Pag-usapan po natin, but before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Road to 2 million subscribers na po tayo. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, then i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, shoutout na pala sa lahat ng mga Solid Sangkay, no? Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar. So, nakakalungkot. Alam nyo, para po sa inyong kaalaman, nakakalungkot na may mga infrastruktura po tayong napupunta po sa wala. Yung hindi po nagagamit. Kahit sino pa ang nagpagawa niyan. No? Kagaya po ng panghihinayang natin sa mga project noon ni former President Apo Lakay o Ferdinand E. Marcos, like yung Bataan Nuclear Power Plant na hindi po nag-operation dahil nga po pinulitika. At ngayon, isa pong balita, ito mga sangka, isa pong tulay ang bumagsak. Ito siya mga sangkay, ito po ang tulay na napakaganda sana mga sangkay. Oh. Ayan o. Oh. Yan po yan o. Oh. Yan po mismo ang tulay na yan. Diba napakaganda sana ng tulay na ito? Ano kaya ang nangyari mga sangkay? Well, mamaya pag-usapan po natin yan. Ano kaya ang posibleng dahilan? Bakit bumagsak, no? Maganda pa naman sana. Tingnan nyo, oh. Pero kung papansinin nyo, ang liliit po ng ano niya, eh. Tingnan nyo mga sangkay, ang liliit po ng, hindi ko alam, hindi naman po tayo engineer, pero kung titingnan po natin, bakit kaya ang liliit ang pundasyon? Tingnan nyo, oh, yung mga paan niya. Ang liliit, ba't ganon? Sino ba yung engineer na ito? Ayan oh, ang ganda pa naman sana ng tulay na to, pambihira. Why oh why? Anyari? So dati ko pa ito nakikita, mga sangkay, panahon pa po ni former President Duterte, pakalat-kalat na po ito sa social media. Ito po ay ang Cabagan Santa Maria Bridge. Okay, ngayon, ito ang nangyari. Kasalukuyan nilang nire-rescue. Yan po, mga sangkay, oh. Bumaksak po yung tulay. Ito. Ano? Okay, yan po ang nangyari. Mukhang may mga sasakyan pa na nadali, oh. Pambira. Yan, di ko na ipapakita para hindi tayo madali ni YouTube. So, mga sangkay, may mga nadali pa na mga dumaraan dito. Ayan, makikita nyo po. May sasakyan pa nga po, mga sangkay, na naabutan. Ayan, oh. Oh my goodness. Ngayon, ito ang nangyari. Ayan po, ito po yung tulay na yan, mga sangkay. Sabi dito, a portion of Cabagan Santa Maria Bridge in Isabela collapse. Bumagsak nga daw po ngayong gabi lang. Ngayon mga sangkay, sabi dito, matatandaang noong 2017 nang simulang itayo ang proyekto na pinondohan ng mahigit 639 million pesos bilang alternatibo sa umiiral na Cabagan Santa Maria Overflow Bridge
na hindi naman madaanan oras na umapaw ang Cagayan River. Okay. So, ayan po mga sangkay, no? Sabi dito, na-delay ang pagbubukas sa nasabing tulay dahil sa depektibo umanong disenyo na hindi akma sa istruktura batay sa isinagawang third-party audit. Pero may mga dumadaan pa rin mga sangkay. Pero sabi nga po, mukhang delikado nga at substandard. Ayan, mga sangkay, yan po yung picture mismo. Grabe. Di kinaya, oh. Ang liliit din kasi talaga ng ano eh. Tingnan nyo naman yung haligi nila. So, bagamat mga sangkay, hindi po ito opisyal na pinapadaanan, pero may mga dumadaan pa rin po dito bilang alternative way. Okay, ngayon, ito ang balita, mga sangkay, nakakalungkot. Ako, alam nyo, nalulungkot ako kasi ginastusan ito ng gobyerno, ng taong bayan, tax ng taong bayan, tapos ganito lamang po ang mangyayari. Ayan, mga sangkay, Kabagan Santa Maria Bridge, February 27. Ayon sa ulat, isang truck umano ang, ayan po, nadali yung isang truck, mga sangkay. Yung nakita natin, ito po yun, no? Hindi pa nagagamit daw po ang nasabing tulay sa publiko. Pero may mga dumadaan na. Bagamat, kumbaga, pinagbabawalan, no? Ayan, mga sangkay, oh. Kita nyo? Kailan po ito ipinagawa, mga sangkay? Ito ay pinagawa noong panahon po ni former President Duterte. Ayan, makikita po natin mismo dito yung date, 2018. Ang sabi po, nag-start 2017, mga sangkay. Oh, ayan oh. Works are ongoing for construction of, ayan po 2018 po yung nakalagay dito. So, sino ang presidente at the time? Diba? For the construction of 720 lineal meters landmark bridge project at the Department of the Public Works and Highways. You see, mga sangkay? So, anyari? Anyari sa project na ito? Ayan o. 2018, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho nito. Then, ang completion nito is 2019. So, wala na. Hindi na po ito naabutan ni PBBM. Ayan o. January 17, 2018. O, di ba, mga sangkay? Yan po sana siya, oh. Ganda pa naman sana, oh. Yan yung disenyo niya, eh. Ewan ko bakit. Hindi daw akma, eh. So, bakit pumayag? Nakakalungkot, eh, no? Ba't pumayag sila na ipatayo ito kung hindi naman pala akma yung disenyo sa pundasyon niya, oh? Ibig sabihin, substandard, di ba? Kayo ba? Ganun din ba yung opinion nyo, guys? Substandard. Ang nakakatawa pa po dito, ginagawan po nila ng kwento. Hindi daw po yan, tingnan nyo kung galing po mag-i-edit ng mga to. Hindi daw po yan kay PRRD kasi nakalagay po dito, May 24, 2023. Pero yung baba, mga sangkay, bistado agad. Ayan o. Yun yung baba. 2016. Kasi ito mga sangkay, itong tulay, kung hindi po ako nagkakamali, panahon po ni Pinoy, okay na. Kumbaga may thumbs up na. Pero pagdating po kay PRRD, dito po talaga pinatayo ito ng dire-diretso. Okay? So ngayon, tinatanggi ito ng mga dilawang DDS. Wala namang problema umamin eh. Maglulukuhan pa ba tayo dito? May date na nga oh. Nakalagay na nga po, may date na eh. Maglulukuhan pa ba tayo dito? Kanino galing ang ano? Ito galing po sa, ayan oh, Department of Public Works and Highways.
Galing po sa DPWH. Nak ng tokwa. Sayang yung pera. 'Di ba? Sayang yung pera. Mahilig po sila mga angkin na lahat daw ng project kay PRRD. Oh. Bakit di nila maangkin to? Nahiya ba sila? Naklang toko ah. So ako mga sangkay, ayoko ng ganitong klaseng proyekto na parang nasasayang eh. Kahit sino pang nagpapatayo, sana hindi po ganito ang nangyayari. Ibig sabihin lamang po nito, substandard. 'Di ba? Nag-agree ba kayo sa akin mga sangkay? Na substandard ang pagpapagawa. Kaya nangyari yon. Tingnan nyo naman yung disenyo mga sangkay. Bakit pumayag yung nakaraang administrasyon ay patayo ito tapos siyempre bago po yan simulan tingnan po muna yan ng mga engineer kung tama ba, akma ba yung pagpapagawa. 'Di ba? Alam niyo mga sangkay, isa pa sa mga last administration din po, isa sa mga kumakalat mga sangkay, yung pabahay ni dating Pangulong Duterte na may mga substandard daw. Sinabi po mismo yun ni PBBM. Kaya doon po yun sa Yolanda mga sangkay, 'di ba? Kaya pinaayos niya daw ulit yung mga kabahayan at pinasemento po niya na maayos. Hindi ko alam, alam po ito ni PRRD, yung mga tao lang po niya yung nakakaalam tapos di na pinaparating sa kanya. 'Di ba? Ay nako. So tatak Duterte po itong project na ito mga sangkay, ha? Huwag kayong magpapaloko sa mga dilawang DDS dyan. Kita nyo kung ano-ano po yung ginagawa nilang fake news. Ayan po, ito ay matibay na ebidensya kasi galing po mismo ito sa Department of Public Works and Highways. Kalagay dito 2018, ayan o. Nung time na tuloy-tuloy ang pagpapagawa. Well, ano sa tingin nyo? Anong opinion nyo dito mga sangkay? Nakakalungkot, sabog na naman po yung social media at yung mga balitaan tungkol po dito sa tulay na nasayang. Higit pa po ito sa tulay na walang ilog ni Noynoy Aquino eh. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay ito ay Tatak Marcos Projects. PBBM, subscribe niyo po ito mga sangkay. Dito tayo nag-update ng mga proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay? I-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.